Good morning, mga mi. Tiklopin ko lang itong mga pinangtatakip namin sa tindahan. Nakasalang na pala ako dyan ng kanin tsaka para sa mainit na tubig. Tapos nababaran ko na rin ng tubig yung mga kailangan kong babaran para sa pampansit tsaka para sa palabok ko. Medyo na-late kasi ako na nagising ngayon mga mi. Karaniwan kasi nauuna ako nagmagising dun sa alarm ko. Pero this time ginising ako ng alarm ko. Kasi nga, this past few days or weeks, ayun, nag-English na naman siya. Mamaya masita na naman. Maaga ako nagising. Kaya ang daming nagtatanong sa inyo or kaya ang daming nagtataka sa inyo na bakit ang aga ko nag-upload. Wait lang, kumukulo na yung mainit na tubig. Ang bilis. Ilagay ko muna sandali. Next kong isa lang is itong para sa palabok. Lagyan ko muna ng konting oil. Ganun talaga ako mga mi. Kapag ilang araw ako na palaging maaga nagigising. Meron din yung araw na parang late din ako nagigising. Nagigets niyo ba yung ibig kong sabihin mga mi? Parang ang gulo ko mag-explain for today's video. So si Lola, every morning mga mi, nagpapatugtog siya ng mga gospel songs and yan yung pinapakinggan namin every morning habang nagluluto, ganun-ganun. Say hi, Nay. Hi, good morning. Kailangan ko na tong bilisan kasi kailangan ko nang i-prepare kaagad yung para dun sa mga pansit ko. Ayusin ko muna tong mga gulay para sa pansit para mahugasan ko na. Inaayos na lang din ni Lola yung mga aromatics na ilalagay natin for pansit. Hugasan ko muna tong mga gulay. Okay na to, kailangan ko nang magmadali. For the late kasi magising, kaya ngayon nagmamadali. Kinapos ko na lang niluto yung pansit. Tapos in-next ko na sana yung palabok. Pero bibili muna ako ng giniling natin. Ito na mga mi. Oo nga, na-realize ko. 4 months na naman. Diyos ko, tatanda na naman ang tao. Birthday ko kasi mga December 25. Tapos ko na lutuin yung sauce ng palabok. Kain muna ako ng pansit. Kanina pa ako nagugutom. Chili oil, never magiging absent. Lagay tayo ng chili oil. First bite, thank you Lord. Kain tayo mga mi. Wala talagang tatalo dito. Enjoy na hindi na nagsalita. Sarap. Request sa akin na beef tapa mga mi. Punta tayo kay Ate Pam para kunin. Hi, good morning. Baka mo, nandiyan na. Niluto ko lang yung palabok. So, ito na yung baka mga mi. Hi, Ate Pam. Charis. Ayun na lang, yung assistant niya na lang, si Ate Bing. Hi. Kuha ko ng picture, tita. Wala pang isda mga mi. Plano ko sanang kumuha ng bangus. Pero balik ako later. Kumuha lang tayo ng picture mga mi. Kasi naubos na yung pastel namin kahapon. Nakuha ko na yung pakay natin. So balik na ako ng store. Ate Kel, best in chika ako. Nakalimutan ko ang hotdog. Dito na lang ilagay, Ate Kel. Yeah. Thank you. Ay! Pumunta muna ako ng CR mga mi. Iwiwi ako sandali. Fairness, malinis ngayon ang ating CR. Inaantok pa rin talaga ako. Madalas kasi alas 7 pa lang tulog na ako. Kaya talaga siguro nagigising ako ng alas 2, alas 3 ng madaling araw. Tapos hindi na ako nakakatulog noon. Inaantay ko na lang yung alas 4 para bumangon. Tapos habang nag-aantay ng oras, yun, tamang upload ng mga video. Ewan ko, sobrang aga ko kasi talaga maramdaman yung antok ko. Sa akin kasi mga mi, kapag naramdaman ko na yung antok ko, hindi ko na pinipigilan. Bibitawan ko na yung cellphone ko, tapos pikit na yung mata, tapos diretso tulog na. Wala pala akong mantika mga mi. Bumili muna ako, tapos kutsara and styro. For sure, mainit naman na to mga mi, kasi iniwan ko na kanina, maglagay lang ako ng oil. Inayos na to ni Lola kanina, prito na lang natin. Sure na matalsik na naman to mga mi. Check ko lang sandali tong chicken para sa chicken pastil namin, if okay na rin. Konting luto pa. Pinatay ko muna tong apoy niya mga mi, baliktarin ko lang tong mga fish. Pwede na itong mga chicken, tanggalin ko na lang dito. Tapno mapabaawan. Here muna. Itabi natin. Grabe, kawawa naman yung tuta. Kasi pumunta dito yung pinagbigyan namin ng isa sa mga tuta namin mga mi. Sabi niya, sinaksak daw yung tuta. Kawawa naman. Isa sa mga request na lulutuin ko ngayon is request ni Ate Paula Sagay Soriano. Nag-cash G siya sa akin ng pambili ko ng mga ingredients. Ang request niya sa akin is bulang lang. Sawagan lang natin ng bangus. Kaya yun yung prinito ko kanina. And ito lang naman yung mga gulay na ilalagay natin. Nasa sa inyo na mga mi ko ano yung mga gulay na nilalagay ninyo. Parang iba-iba lang kasi yung tawag nila eh. Pero same lang yun. Yung mga dinengdeng, inabraw, bulang lang, same lang yung mga yun. Pakuluan ko muna sa magiging sabaw niya itong mga isda mga mi para perfect talaga yung lasa. Alam niyo, ang gusto ko kasi sa bangus, kapag yun ang sinasagpaw, talagang malasa siya mga mi, kesa sa ibang isda. Habang inaantay natin yung kumulo, hiwain ko lang muna tong mga talong na hindi pa nahiwa ni Lola. Habang inaantay natin na lumambot pa yung mga gulay doon, sikasuin ko muna tong baka natin para doon sa ating beef tapa. Balikan ko lang tong gulay natin. Ilagay na natin tong sabong tea, bagbag ko, mga patola, and itong bulaklak ng kalabasa natin. Sandalian na lang to. Worth 300 nga lang pala tong beef natin mga mi. Hiniwa ko lang na mga pahaba na ganito oh. Lagay ko na siya dito mga mi. Takpan ko lang. Lagay ko tong bawang, isang kutsarang paminta, asin,
Sugar mga mi, kahit mga 3 spoon. Betchin. Lagyan ko nitong maliit na sachet ng oyster. Pineapple juice mga mi, tatansyahin ko na lang to. Tapos saka ko pigaan ng kalamansi. Siguro okay na dito yung 6 na piraso lang. Lagay rin tayo ng mga kahit 3 kutsara na suka. Anti-panis to mga mi. Saka ko lang imekos-mekos. Tapos ibabad natin siya. Mas maganda sana kung overnight. Kulang ng toyo. Dagdagan ko mga mi. Basta tansyameter na lang gamit ko. Nasa inyo na kung gaano karami yung karne or yung baka na iluluto ninyo. For now, hayaan muna natin dito. Isang tabi ko muna. May nagpapa-shoutout mga mi. Say hi! Meron palang nagtatanong sa inyo mga mi, ng link ng pinang-shred namin ng chicken. Para maging ganito yung chicken, hindi mo na siya mano-manong hihimayin ng super todo. Ito yun mga mi, ganyan yung itsura niya sa loob. Mura ko lang naman to nabili sa TikTok shop. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section o kaya naman sa aking yellow basket. Iluto ko muna tong chicken pastil namin. Naubusan kasi kami kahapon mga mi, maraming kumain. Grabe, thank you Lord. Yun nga, walang pasok mga mi. Kahit papano meron namang mga customer pa rin. Kinuha ko lang tong kawali mga mi. Hindi ko na mababad to ng super tagal pa kasi kailangan na natin talaga siya maluto. Salang ko na siya para ma-start na siyang mapalambot mga mi. Kasi matagal-tagal to for sure. Nagdagdag lang ako ng pinakasabaw niya pa mga mi. Hayaan muna natin dito. Nag-order na lang din ako ng gasol pa mga mi. Para merong pang extra kung sakaling maubos tong isa. Kasi kung madaling araw ako maubusan ng gasol, ay nako, wala akong mabibilhan talaga. After 10 years mga mi, binalikan ko na tong beef natin and malambot na siya. Hindi siya nag-play mga mi, nilagyan ko na lang ng oil. Tapos hayaan na lang natin dito hanggang sa magmantika siya. Ito na yung beef tapa natin mga mi, nilagay ko na lang siya dito. Lagyan ko na lang ng toppings na fried garlic. Ayan, perfect na. Uwi muna ako sandali mga mi para magpalit ng damit. Ngayon na kasi yung araw na magpapalabas na talaga ng motor yung pinsan ko. Kasi nung nakaraan, nag-cancel siya. Ewan ko kung bakit. Tapos ngayon, nag-decide na siya na, ayun na, final na maglalabas na talaga. So, palit muna ako ng damit para hindi tayo maasim magperma ng kontrata. Eme lang. Dahil na-adjust yung errands natin ngayon mga mi, meron akong pinuntahan sandali. So, ipapakita ko sa inyo later. Super puno siya mga mi, kaya hindi kami makapasok. Ang daming tao. Magpapa-shoutout mga mi. Shoutout kay Agas Manok, Aragot. Nakapasok ang mga person, pero What this thing? maraming tao mga mi.